Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. From my previous uploaded videos, naipakita ko at nagawa ko na yung iba't ibang paraan ng propagation o yung pagpaparami ng mga bougainvillea cuttings through the ICU method. Yung mga paraan na yon ay marahil ginawa nyo na din or kinaya nyo na din, and malamang may mga naging effective sa inyo at malamang may mga hindi. And yung mga propagation na yon ay gamit ang mga bawang extract or yung bawang mismo, aloe vera, and yung rooting hormone. And yung iba naman ay simpleng ICU method lang na walang kasamang support para sa mas mabilis na pagpapaugat. Kaya naman for today's episode is another at walang sawang propagation ng bougainvillea cuttings na may kasamang special ingredient. Kaya marapat ninyong panoorin hanggang dulo para malaman nyo kung ano itong special ingredient na ito. Here with me ay yung mga materials needed sa propagation ko ng bougainvillea cuttings. Nariyan ang potting mix na combination na ng maraming material o maraming bagay-bagay gaya ng carbonized rice hull, coco peat, and garden soil. Andyan din ang cutter and pruning shear at syempre ang star ng propagation ay yung mga cuttings na bagong putol lang sa aking mini garden. And yung mga color and varieties na mga ito ay halo-halo na din, pero yung color is more on the shade of pink and fuchsia. Una sa lahat, ang gagawin natin is i-cut yung mga cuttings na mga 6 to 7 inches ang haba at tatanggalan ng excess na dahon and tinik. Guys, ganito ako mag-propagate ng bugis. Tinatanggal ko yung mga sobrang dahon pero pwede namang hindi. Yung iba kasi as is na madaming dahon ang nilalagay pero kanya-kanya lang yan. Kung saan kayo mas komportable na technique or method, go! And after preparing yung mga cuttings, ang next naman na gagawin ko is to prepare yung potting mix. Remember guys, yung video ko about propagation gamit ang plastic cups na walang butas. Nabanggit ko doon yung potting mix na dapat ay tamang moist lang at hindi yung basang-basa. Na tipong pag piniga ko hindi na lalabas yung excess water. This time around, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Sa isang basin ng tuyong potting mix, maglalagay ako ng paunti-unting water at hahaluin ko hanggang makuha ko yung tamang moist ng potting mix. And if makikita nyo hindi pa ganun ka-moist yung soil, pwede nyo pang dagdagan ng konting tubig. Guys, tamang control at tamang tubig lang muna ang ilalagay at huwag biglain na madami ha. Halu-haluin nyo, tapos pag okay na, try nyo kumuha ng lupa saka nyo pigain. Dapat walang lumabas na tubig at mag-form ito na parang empanada or dumplings. At pag nagawa nyo yung dalawang yan, you are good na sa propagation at pwede nyo nang ilagay sa mga plastic cups. Why is it important na hindi sobrang basa yung soil? Dahil po gagamit tayo ng walang butas na plastic cups at para hindi mabulok yung mga cuttings. And sa paglagay naman ng moist na potting mix, dapat siksik guys para hindi madaling mauga yung mga cuttings once itatanim na. At ito naman yung ating secret ingredient sa propagation. And last time, napakita ko yung garlic, and now naman ay gagamit tayo ng onion or sibuyas. Yes po, pwede na tayong maggisa ng bougainvillea. Magtanim ng bougainvillea cuttings gamit ang onion extract. Syempre, this is not my original idea sa kadahilan ng ginaya ko lang din ulit based sa napanood ko sa Facebook Reels. And napaisip akong why not i-try at wala namang mawawala if tutularan. Malay natin legit and successful naman. And why onion extract? Or bakit tayo gagamit ng onion? And based sa nabasa ko kay Google, onion extract can be used as a natural rooting hormone daw
because onion extract is believed to contain growth regulators that mimic the effects of synthetic rooting hormones. So may kakayahan siyang manggaya tulad ng tao. Charot. And these regulators daw can stimulate cell elongation and root development. So, ang cell elongation is the irreversible increase in cell size and length. And it is driven by a combination of factors including cell wall loosening, water uptake, and the plant hormone auxin. And very science guys, di ba? Tapos guys, yung ibang farmers ginagamit din daw ito, yung onion extract, as rooting hormone for various plants, including yung mga sensitive and rare species. At bago tayo magpatuloy, and while nagtatanim ako ng mga cuttings gamit ang onion extract, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea propagation. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Sa sobrang dami ng mga natural rooting hormones, which is very accessible lang and cheap lang, unlike sa mga synthetic ones. One of them ay si sibuyas, and just like kay bawang, medyo matapang din yung amoy nilang dalawa. May mga iba ayaw sa bawang at sibuyas, lalong-lalo na kung hinahawakan, dahil sobrang hirap patanggal at mawala yung mga amoy niya. Pero may iba naman na gustong-gusto ang bawang at sibuyas at kinakain pang fresh, tulad ng sa sausawan at sa salads. But these two ingredients ay very useful in terms of cooking, like sa pagkisa, ganon, at sa health benefits naman, madami din itong nabibigay. And ayan guys, done ko nang itanim yung mga cuttings gamit yung extract ng sibuyas, and now ready na akong ilagay yung plastic cover nila for the ICU naman. Kaya dyan lang kayo at panoorin nyo pa rin hanggang dulo, at ilalagay ko lang yung mga plastic cover ng bawat isa sa cups ng bougainvillea cuttings. Sa paglalagay ko naman ng plastic cover, dati sobrang nahihirapan ako at time consuming, pero now madali na lang siya. Medyo nasanay na. Ang ginagawa ko is nilalagay ko muna lahat ng plastic cover bago ko lagyan ng rubber band. Dati kasi plastic cover then rubber band, para sa akin mas madali yung plastic cover muna lahat then saka ko ira-rubber band lahat. So, ganun na yung kinagisnan kong technique or steps para mas madali kong magawa itong ICU method ng propagation ng bougainvillea cuttings. And ayan guys, we are almost done na, and sana andito pa rin kayo sa mga oras na ito at pinapanood nyo pa rin itong video na ito. Kaya dyan lang kayo at patapusin nyo na ang video na ito. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!